Ayan, muli sa oras pong ito, pagpalain po tayo ng ating Diyos sa buhay. Tayo po'y muli mag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa kalagahan ng oras. Ang oras ay mahalaga. Yan, binaliktad ko lang. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, tayo muna po ay umawit. Kaibigan, mahalaga ba sa iyo yung oras? Tayo mga tao kasi may mga pangarap tayo sa buhay. May mga bagay na tayo na gusto natin maabot. May mga bagay sa ating mga pangarap na gusto natin mapagtagumpayan at makuha to. At nagsisikap tayo at nagsusumikap na maabot yon at makamtan natin ang ating mga pinagpaguran. Napakasarap po sa pakaramdam ng ganun. Pero ang oras ba natin ay ginugugol natin hindi lang sa mundong ito kundi sa Panginoon? Karamihan tayo mga tao ay gumugugol ng oras sa mundong ito dahil gusto natin maranasan at gusto natin mapagtagumpayan at gusto natin makamit ang ating mga pangarap. Minsan hindi natin napapansin na may kulang sa ating buhay kahit na naaabot na natin yung rurok ng tagumpay. Minsan nakukuha na natin yung mga pangarap natin kahit na natutuwa tayo pero mayroon isang kulang sa ating buhay. At ang lahat ng bagay sa mundong ito parang laging may kulang. Kahit na ang kasiyahan natin, kahit na ang kaligayahan natin ay parang hindi napupuno. Parang may kulang lagi. Kaya yung iba kahit na naabot na nila yung rurok ng tagumpay, nagpapakamatay kahit na naabot na nila to. Kasi may kulang sa kanilang buhay. At ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Maging matalino, maging mangmang, maging mayaman, maging mahirap, ang lahat ay pansamantala lang. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng oras para tayo ay gumugol sa kanyang biyaya at pagpapala. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng panahon at oras sa atin mga tao para tayo ay mag-isip-isip sa ating buhay na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala at hindi ito panghabang buhay na kaligayahan. Ang Diyos ay naglaan para sa atin. Kaya yung oras natin sa mundong ito, yung mga ginugugol natin, pansinin naman natin ang Diyos na nagbibigay ng oras para sa atin. Tayo wala tayong oras sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Wala tayong oras sa pagbubulay-bulay ng kanyang kalooban. Pag-iisip na ano ba ang plano ng Diyos sa ating buhay. Basta tayo go lang sa ating buhay, sa ating mga pangarap at nakakalimutan na yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Yung Diyos na magbibigay sa atin ng kaligayahan, pag-ibig at buhay na walang hanggan. Karamihan sa ating ginugugol natin ang ating oras at binabaliwala yung oras na dapat na binibigyan natin ng panahon ang ating Panginoon. Lahat ng bagay dito, lahat ay mawawala. Maging tayong tao at lahat ng bagay at lahat ng may buhay ay mawawala. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 3, verse 1. Sabi dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ano po ang dapat nating gawin? Yung oras na ginugugol natin sa mundong ito, yung kaligayahan na maghangad tayo ng maraming bagay na gusto natin, hindi ito yung plano ng Diyos sa atin. Bagamat binibigyan niya tayo ng mga biyaya sa ating buhay, hininga, upang makita natin, upang ma-realize natin na sa mundong ito, sa mga nakikita natin, ay pansamantala lang. Sa ating mga kaibigan na namamatay na, ito ay katunayan na ang mundong ito ay pansamantala lang. Ang Diyos ay naghanda para sa mga taong nagsisikap na sundin siya, sa mga taong binibigyan siya ng oras, sa mga taong pinapahalaga na ang Diyos,
Kasi ang Diyos po ay may plano sa atin at ang lahat ng bagay dito ay pansamantala lang. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 2 verse 16 hanggang 17, sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaalang magpakailanman. Dagang sa mga araw na darating, malilimutang lahat na, at kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. Sa gayoy ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Lahat daw po ay nauuwi sa wala. Lahat ng bagay. Bigyan natin ng higit ng oras ang ating Panginoon. Kasi kung hindi po natin bibigyan ng higit ng oras ang ating Panginoon at hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos at sinusunod natin ang ating sarili at nabubuhay tayo sa pansariling kapakanan lang sa naisin sa mga bagay sa mundong ito, maging tayong tao ay mawawala. Pero kaibigan ko, ito ang iyong pakatandaan. Wala man ang lahat sa mundong ito, hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sa kabila ng hirap na naranasan ni Kristo nang mapunta siya dito sa lupa, napako siya sa krus para sa atin. Yung oras ay ginugol ni Kristo para lang tayo ay maligtas. Gayon din po mga kaibigan ko, na yung oras ay gugulin din natin sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ho tayo ay binigyan ng panahon at ang lahat ay may takdang panahon. Bago dumating yung panahon na yun, ngayon pa lang, mag-aral na tayo ng salita ng Diyos at pagsisihan ang lahat ng kasalanan at mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kasi dumating yung time at itinakdang panahon ng Diyos, hindi ka nakapagsisi, hindi mo binigyan ng oras o halaga yung oras sa paglilingkod sa Panginoon. Kaibigan ko, ang lahat ng pinaghirapan mo sa mundong ito ay mababaliwala. Masasayang dahil hindi natin binigyan ng pagpapahalaga lumikha ng langit at lupa. Hindi natin binigyan ng pagpapahalaga si Kristo nagbigay ng buhay para sa atin bago dumating yung time. Tayo po ay nakapagsisi na. Tayo po ay sumusunod na kay Kristo. Tayo po ay makaranas ng biyaya ng Diyos. Sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, makita natin ang kanyang pangako, ang kanyang biyaya. Ang oras po natin ay ibigay natin sa Diyos. Ang Diyos na po ang bahala sa ating buhay. Ano man ang mangyari sa mundong ito, magkaroon man ng maraming kaguluhan, mawala man ang lahat, kaibigan ko, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nagmamahal siya sa mga taong binibigyan siya ng oras at panahon. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin lahat. Yun lang po at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Amen.